Now, para po sa devotion natin, yung topic po natin ay infallibility. By the way, sa Roman Catholic po, merong doktrina dyan na kapag yung Pope umupo doon sa kanyang special na upuan, no, tinatawag nating ex cathedra. Pag nagsalita siya doon, nagturo siya ex cathedra, ibig sabihin from the chair, doon mismo sa upuan, nakaupo siya doon. Meron siyang full authority na kagaya ng authority nila Apostol Pedro, no? Na lahat ng sasabihin at ituturo nila, yan ay infallible. So pag sinabi nating infallible, hindi pwedeng magkamali. Hindi pwedeng maging maling katuruan. So sa Roman Catholic po, merong ex cathedra na tinatawag, no? Na yung isang tao, yung isang pope, pag umupo doon, pwede siya maging infallible. Ibig sabihin, lahat ng sasabihin niya, infallible. Ibig sabihin, hindi magkakamali, hindi, kumbaga, tamang katuruan lahat ng sasabihin niya. Na para bang kapareho ng Biblia or kapantay ng Biblia. Now, ako po naniniwala, no, na lahat ng tao ay fallible. Ibig sabihin, pwedeng magkamali. Pero, ang Biblia, hindi pwedeng magkamali. I believe the Bible is infallible at ibig sabihin nito, hindi tayo ililigaw ng Biblia. Now, para po sa ating discussion, why is it important to believe that the Bible cannot lead us astray? Bakit importante na manampalataya tayo na yung Biblia, hindi tayo ililigaw? Now, wala naman po kasi tayong ibang source of authority maliban sa Biblia. Ibig sabihin, yung Biblia na talaga yung authority natin. Kung walang Biblia, wala na tayong authority. Ibig sabihin, wala na tayong final authority. Kanino tayo makikinig? Sa mga tao na lang ba? Sa mga mangaral na lang ba? Ngayon po, tayo mga Kristiyano, ang ginagawa po natin, lahat ng nagtuturo, lahat ng mga makikita nyo dyan sa, kagaya nito, sa mga devotions natin, or mga preachers na mga preachers na nagpipreach, lahat po ng mga sasabihin nila, sinasala natin ang Biblia. Kasi lahat ng tao, pwedeng possible na magkamali at iligaw yung ibang mga tao. Kaya po sinasala natin yung ng Biblia, sapagkat ang Biblia lamang ang hindi makapagligaw sa atin. Yan yung final authority natin. At yung Biblia, pag tama yung interpretation natin, laging dadalhin tayo dyan sa tamang katuruan patungkol sa Diyos, sa kaligtasan, sa Panginoong Jesucristo at sa iba pang mga doktrina sa Biblia. So bakit importante na manampalataya tayo sa Bible, na manampalataya na yung Biblia ay salita ng Diyos at infallible? Kasi po wala na tayong ibang authority maliban sa Bible. Yan na po yung final, yan na po yung ating Korte Suprema. Kapag yung Biblia po ay ibinaba natin, itinaas natin yung ating mga preachers, mga favorite pastors, mga favorite priest or favorite kahit yung pope pa, no? Pag itinaas natin yung tao sa Biblia, yung mga tao, mga kapatid, pwede tayo iligaw niyan. Kaya ang ginagawa natin, yung Biblia yung itinataas natin over other people, over preachers and teachers. Kasi alam natin, ito yung Korte Suprema. Ito yung salita ng Diyos, ito yung final authority. At lahat ng mga katuruan ay sinasala natin. Kagaya po ng mga Bereans, no? Kahit si Apostol Pablo, nung nagtuturo siya, yung mga Bereans sa Book of Acts, sinasala nila yung mga tinuturo ni Apostol Pablo. Kinukonperma nila kung yun nga ba yung nakasaad sa Biblia. So, sa atin po, pakatandaan po natin mga kapatid, yung Bible lang ang infallible. The rest, mga tao, mga preachers, tagapagturo, kahit ako mismo, ako ay fallible. Ibig sabihin, pwede ako magkamali, pwede ko kayong iligaw. Kaya maganda na basahin natin yung Biblia, tingnan nating mabuti kung yun nga ba kung ang tinuturo ba ng mga tao ay papasa sa standard ng Bible. So yun lamang po, pagpalain po kayo ng ating Panginoon. See you po tomorrow, 5 a.m. dito sa ating daily devotions.